Nako. Even other people na who are in the know of the practice that is always being done by these Hontiveros. Naku, mabigat ho yan. Handang tumestigo itong si Serging Paras. Usapang bangag ho muna tayo. Daig pa ho ito ng usapan ng mga lasing. Meron hong ikukwento itong si Marcos Jr. dito sa video na to. Bago ho tayo magtungo dito sa video na to, nila Serging Paras at nitong si Sir Ado Paglinawan mamaya, babalagbagin pa rin ho nila itong si Risa Hontiveros. Ito kasing si Risa, ayaw pa ho niyang tumigil. Papunta na sa mga nawawalang sabungirong issue. Pinipilit pa rin niyang kunin ang issue. Ayaw ho niyang maagawan ng spotlight. Pues, ibibigay ho natin sa kanya ang spotlight dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga sa mga naghahanap sa atin ngayong araw na to. Medyo nabisi lang ho tayo ng konti. Pero ito na ho, ito ng ating reaction video dito sa araw na to. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa kwentong bangag nitong si Marcos Jr. Okay? Matindi po ito mga kababayan, daig pa Gabi dyan ako mali noong 20 pesos na bigas, gumaga ng flood control, na overwhelmed Di na, ko makain rin walang gabi dyan baril, ako. pero meron naman, ito na ho ika nga ang pinakasdulan ng kabangagan nitong si Marcos Jr. Paano Ano magamit ba? mga kababayan? Tangan eh. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang Nako, sabi ko na ho sa inyo mga kababayan, suktulan niyang kabangagan niya na yan. Naging Department of Agriculture Secretary siya. Kung alam mo yan, bakit hindi mo pina-implementa? Tapos kasama mo pa yung DA Secretary mo na mukhang bonjing. Anak ng tokwa, sarap yung pag-untugin. Pambihira, oo, naging DA Secretary ka, presidente ka, di ba? Kung yung mga bata pala ang hasa dyan sa teknolohiya na yan, bakit hindi mo Ang problema dito, korupsyon, Brad, hindi teknolohiya. Kahit makaluma yung kagamitan, teknolohiyang ginagamit ng ating magsasaka, kung walang korupsyon sa pamahalaan, kikita't kikita pa rin sila. Paano kaliwat kanan ng smuggling, kaliwat kanan yung korupsyon sa sektor ng agrikultura sa ating bansa? Diba? Halimbawa na lang ho, diyan sa Department of Irrigation, National Irrigation Authority, NIA, anak ng tokwa, taon-taon linalaanan natin ng pondo yan. Para saan? Para mabigyan ng libreng patubig yung ating mga magsasaka. Dito na lang ho sa pinaka-basic. Huwag na tayong pumunta sa technology. Usapang bangag yan. Anak ng tokwa, di naman ho tayo bangag para pakinggan yan, di ba? Doon na lang tayo sa pinaka-basic ng paghahalamanan. Patubig. Period. Doon pa lang binabangag na tayo nitong si Marcos Jr. Huwag mo kaming paandaran sa mga teknolohiya kung doon sa pinaka-basic na pangangailangan ng mga magsasaka, hindi nyo ma-provide ng maayos. Diba? Ganun lang naman ho kasimple. Yung patubig, hindi umaabot sa mga magsasaka natin. Bakit? Bakit? Kasi wala hong naipapatay yung mga infrastruktura. Bakit? Kasi nakukurakot nila dyan sa ahensya na yan yung mga dapat na ipagpagawa na hindi nagagawa. Ngayon, kung hindi sila nangungurakot, sasabihin nila hindi sila nangungurakot. Nasaan yung libreng patubig? Anak ng Petrang Garapata, teknolohiya ka na ng teknolohiya, tubig nga, wala sila. Diba? Ganyan kabangaguyan. Diba, sinabi ko na sa inyo, gusto nyo ng usapang bangag, pues heto na ito. Tuloy mo natin. turo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan. Ang sarap nilang pag-untugin nitong pangalan nito? Nitong DA Secretary niya, yung mukhang bonjeng. Anak ng tokwa, teknolohiya yung pinagsasabi mo. Ni katitig na patubig nga, wala yung mga magsasaka natin. Ang mahal ng abono, import ka na ng import ng bigas. Yung ani nila, nakikipagkumpetensya doon sa ini-import mo. Na binibili mo ng mura para maibenta nyo ng mura, para ma-justify nyo yung 20 pesos na bigas, mga walang nga kayo.
natutuwa ako kay pag napapanood ko si, ano pangalan to, ito si Boss Dada, napapanood ko siya. Sabi ko, galing bumana ng mamanay. Sa lahat ng banatero, sabihin ko sa inyo, mga kababayan, ito, mabilis, magaling talaga yung si Boss Dada. Ang galing talaga. Ako, sobrang fan ako ng mamanay. Pinapanood ko yung video niya, sabi ko, galing nito dumalo, sabi. Hindi dahil nagmumura siya, hindi dahil sa kung ano pa man. Yung train of thoughts niya, pagka sinundan mo, ibang-iba, malinis siya bumalagpag. Di ba? Magaling. Panoorin nyo, Boss Dada TV. Magaling. Palagay ko ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Lasing na ba kayo? Bangag na ba kayo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagka tayo pinaandaran ng teknolohiya, baka lang yan, malakas lang yung tama ng kabangagan niya sa kapangyarihan. Kaya ganyan ang mga pinagsasabi ng sintu-sintu na yan. Anak ng toko, ba't mo kami paandaran ng teknolohiya kung yung mga aanihin namin nakikipagkompetensya doon sa mga ini-import nyo? Langya kayo, kami kailangan sumabay dahil walang bibili doon sa mga ani namin dahil mura yung naging bentahan sa merkado dahil pinabahan nyo ng mga murang bigas ng merkado. Imported na bigas pala. Teknolohiya. Langya ka, oo. O dito tayo, ito, usapang nagulod. Bago yan. Bago natin pakinggan. Kasi itong si Boy Zubiri, hanggang ngayon, supot pa rin siya. Hindi pa rin nga matanggap na pinalitan siya ni Chis Escudero. Kaya pagpasok ni Soto, nagkakakampi siya. Naku, potential Senate President. Ayoko kay Chis Escudero. Yan ang dumali sa akin. Kaso Brad, dito sa isa na to, nasa maling side ka. Anak ng tokwa. Halimbawa na lang, ito. Pag-usapan natin to. Isa sa mga sumusuporta dito kay Tito Soto. Matagal na itong itong picture na to natabi ko lang June 30 pa uwi itong mga kababayan. Ilang araw na ba to? 5 days na to. Ito sabi niya, 5 days na nga ba? O 7. Kalimutan ko na, bahala na. Ito, ang nakakaya dito, kung halimbawa, majority, 13, nagsabi, i-dismiss natin. Dudulog sila sa Supreme Court. Ang nakakaya pag na-reverse kami. Alam mo nakakaya, Brad? Pag kinonvict nyo, pagtapos sasabihin ng Korte Suprema, hindi sapat ang ebidensya, kaya magdapat i-absuelto siya. Yun ang nakakaya. Alam mo nakakaya? Bumoto ka ng conviction dito kay Corona, tapos pinawalang sala siya ng Korte Suprema. O inabsuelto siya ng Korte Suprema. Yun ang nakakaya. Alam mo ano ba nakakaya, Ping Lacson? Nakakaya dito, umaasta kang crusader ng good governance, pero yung ang tawag dito, new Senate building, nababalot ng isang damukal na anomalya. Habang pinapagawa nyo yung napakalaking building na yon, sandamukal ang nagugutom sa sambayan ng Pilipino. Yun ang nakakaya. Baka hindi mo alam kung anong nakakaya. Ako na magsabi sa'yo, yun ang nakakaya. Sa kabila ng sandamukal ang nagugutom na Pilipino, yung daang milyong Senate building, yun ang inatupag mo. Yun ang nakakaya. Nakakaya, i-convict nyo yung tao, namatay na lang sa sama ng loob, tapos sasabihin ng Korte Suprema, hindi sapat ang ebidensya. Yun ang nakakaya. Baka hindi, tanda mo na din pa rin alam kung anong nakakaya, Brad. Nakakaya ka. Yun ang nakakaya. Walang iya ka. Ito, dito